Ating kilalanin si Anthony Jennings at kung paano siya sumikat sa industriya ng showbiz. Naging laman ng entertainment news kamakailan si Anthony Jennings dahil sa pagsisiwalat ng kanyang ex-girlfriend for 7 years na si Jam Villanueva ang tungkol sa namamagitan sa kanila ni Maris Racal. Dahil sa pangloloko daw ni Anthony sa kanya habang mag-on pa silang dalawa, kumalat at naging hot topic ang mga naging revelasyon ni Jam Villanueva tungkol sa cheating issue ni Anthony at Maris Racal sa kanya. Ayon kay Jam Villanueva, nagawa lang daw niya ito dahil sa hindi na niya kaya ang pangbabash sa kanya ng mga netizen pati na sa kanyang pamilya. Lalo pang uminit ang issue nang maglabas ng screenshot si Jam ng conversation nila Anthony at Maris sa social media. Dahil dito ay naging usapan at sari-saring reaction ang naglabasan sa social media tungkol dito pati na ang tambalan nila Anthony at Maris. Pero sino nga ba si Anthony Jennings at paano siya nakilala sa showbiz? Ipinanganak si Anthony Michael Jennings noong November 1, 2000 sa Cauayan Negros Occidental. British ang kanyang father at Filipina naman ang kanyang mother. Lumaki siyang kasama ang kanyang lolo at lola at ang kanyang dalawang kapatid, isang lugar na kilala sa mga magagandang tanawin at tahimik na buhay. Nang matanong siya kung ano ang hindi niya makakalimutan nung kanyang kabataan, ay anya ang paglalaro niya sa beach at pangingisda kasama ang kanyang lolo. Ito din daw ang main source of income ng kanyang lolo. Noong kabataan niya, madalas silang magpalipat-lipat ng tirahan dahil sa kinaharap nilang financial problem bagamat mahirap. Ang naging buhay nila nung mga panahong iyon ay naintindihan niya daw ito at nagsilbi siyang breadwinner ng kanilang pamilya. Wala naman ako sinisisi sa parents ko. Alam kong lahat ng ginawa nila ay para din naman sa amin anya. Minsan talaga kinakapos, wala na kaming pambayad sa upa kaya lilipat na lang kami. Bagamat challenging ay ine-enjoy niya ang pagiging breadwinner. Dahil ginagawa niya ito para sa mga taong mahal niya. Super close din siya sa kanyang mga kapatid, basketball at video games ang kanilang bonding minsan. Dahil din sa financial problem ay inamin niya na grade 2 lang ang kanyang natapos sa pag-aaral. Hindi din siya natutong magbasa at sumulat, isa ito sa mga pinagsisihan niya habang siya ay lumalaki. Hindi ako nag-aral, hindi ako marunong magbasa at magsulat. Ang kwentong ito ay binahagi ni Anthony sa episode ng online program na Boys After Dark ng Rice Artist Studio. Habang nagkukwento si Anthony tungkol sa mga pinagdaanan niya, ay hindi niya napigilang maiyak, lalo na nang mapag-usapan ang kanyang kabataan. Ang biggest regret ko ay hindi ako nakapag-aral, aniya. Pumunta ako ng ABS-CBN, hindi ako marunong magsulat. Ako pa yung nagturo sa sarili ko na magbasa, yung pagbabasa. Kusa ko lang siya natutunan in the long run, pati yung pagsusulat parang kusa na lang. Ang lahat ng ito ay dahil nag-focus siya sa pagiging breadwinner ng kanyang pamilya. Hindi niya hinayaan na matulad sa kanya ang kanyang mga kapatid. Kaya pinapag-aral niya ang mga ito. Pero pangarap pa din ni Anthony ang makabalik sa pag-aaral kapag matapos na niya ang lahat ng kanyang dapat gawin para sa mga mahal sa buhay. Sana nakapag-aral ako pero hindi ako nabigyan ng opportunity kasi at a young age, nag-start na akong mag-work. Nagsimula si Anthony bilang dance trainee, di naglaon ay lumabas siya sa commercial sa TV. Nag-reach out sa kanya ang Star Magic after nilang makita ang kanyang commercial at naging parte na siya ng Star Magic noong taong 2019. Ayon pa kay Direk Manahan ay napakagaling na bata ni Anthony sa pag-arte. Unang napanood si Anthony Jennings sa big screen nung naging part siya ng Hello Love, Goodbye noong 2019. Siya ay gumanap na kababatang kapatid ni Alden Richards. Nakasama din siya sa The Love at First Stream, directed by Kathy Sampana, na entry noong 2021 Manila Film Festival. Ang kauna-unahan naman niyang seryeng kinabilangan ay ang Lisken na Make It With You, subalit na-cancel ang series dahil sa COVID restrictions. Kahit na na-cancel ang series ay napasama naman siya sa series ng Kath Neal na The House Arrest of Us noong 2020. Napanood din siya sa kanyang unang action series na The Iron Heart. Napasama din siya sa serye ng I Want TFC na Tara G, kasama sina Daniela Stranner, Kaori Oinuma, JC Alcantara, Vivery at iba pa. Nabigyan daw kasi siya ng maayos na pagkakaibigan na nasasabihan niya ng problema. Gumanap siya bilang si Rocky ng Teamwise, na ibinigay ang lahat ng kanyang makakaya para mahalin at hangaan ng mga viewers ang kanyang character. Nagpaalala naman sa kanyang pagkabata ang naging location shoot at setup sa probinsya, kaya naging very close sa puso ni Anthony ang Tara G. Dahil pinanaramdam sa kanya lalo na ng mga kasama niya na para lang siyang umuuwi sa kanilang tahanan. Ayon kay Anthony, it's like home, it's like going home. Pagkatapos naman ng mga serye, ay dumating kay Anthony ang big break sa kanya nang mapasama siya bilang supporting actor sa Don Bell series na Can't Buy Me Love bilang si Snoop Manansala, ang may sense of humor at street-smart best friend ni Bingo Mariano, na ginagampanan ni Donnie Pangilinan.
Nakapareha niya si Maris Racal na gumanap bilang Irene. At simula noon ay tinangkilik na din sila ng mga manunood. Dito na nagdatingan ang mga endorsement at iba pang projects kay Anthony. Ngayon nga ay nakalinya ang mga proyekto niyang naghihintay na lang ipalabas. Isa na dito ang Manila Film Festival entry ng Star Cinema na And the Breadwinner Is ni Vice Ganda na mapapanood sa December 25. At ang action serye na pinagbibidahan ni Richard Gutierrez at Daniel Padilla na Incognito na ipapalabas naman sa January 2025, inaabangan din ng mga fans ang unang pelikula nilang dalawa ni Maris bilang magka-love team, directed by JP Laksamana. Natapos na ang kanilang shooting noong October at excited na silang ipakita sa maraming tao ang kanilang pinaghirapang proyekto. Habang patuloy ang kanyang tagumpay, hindi nakakalimot si Anthony sa kanyang mga pinagmulan. Nais niyang balang araw matulungan ang kanyang pamilya at ang komunidad ng kawayan na naging bahagi ng kanyang buhay. Sa kanyang mga proyekto, hindi lamang siya nagiging bituin sa telebisyon kundi isang simbolo ng pag-asa at pagsusumikap para sa lahat ng may pangarap. Ang kwento ni Anthony Jennings ay patunay na ang tagumpay ay hindi makakamtan ng madali. Kailangan ng sipag, tiyaga at determinasyon upang makuha ang inaasam na pangarap. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan ni Anthony na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga awards at karera, kundi sa kakayahang magbigay inspirasyon sa iba at magsilbing gabay sa mga kabataan na nangangarap din.